Okay mga ka-Trupa Pips, this is your DJ Kenji of Terry's Moto Tech. Then ito ang ating new vlog about KTM Enduro Raptor 49cc. Okay, so pag-uusapan natin kung ano yung ginagamit kong gasolina at ginagamit kong 2T oil. Okay, actually itong ating KTM Enduro Raptor na nasa likuran ko, nasa previous vlog ko, sinabi ko sa inyo, ni-reveal ko sa inyo na magto 2 years na yan na hindi napapalitan or may nasisira, okay, sa ating engine. Why? So mamaya i-reveal ko. At yung buhay niyan is na sa mixture ng 2T at ng gasoline, kaya tumagal yung kanyang buhay sa makina. Okay, so kung bago ka lang sa ating YouTube channel, please subscribe, like, and share para mas updated kayo sa ating mga next video. So nagpapasalamat ako nga pala, shoutout kay King Official sa nagbigay sa atin ng idea na gumawa ng another video para ma-reveal ko sa inyo kung anong 2T ang ginagamit ko at anong klaseng gasolina ang ginagamit natin sa ating KTM Enduro Raptor. So, panoorin nyo ito hanggang dulo mga ka-Trupa Pips. Okay now mga ka-Trupa Pips, ayan po, nasa harapan ninyo mga ka-Trupa Pips ang ating KTM Enduro Raptor 49cc. Ayan. So, teka, masyadong malikot ang aking kamay. So, ayan. So, yan po yung nakikita nyo ang ating KTM Enduro Raptor na almost 2 years na. Okay, almost 2 years na hindi napapalitan ng kahit ng ano sa makina. Okay. Oh my God! Wow! Okay, so mamaya ituturo ko sa inyo kung ano-ano lang yung pinalitan natin yan sa labas. Kung ano yung nakikita niyan dyan. Pero sa makina po, wala. Okay? So now, pag-usapan natin ang ating main topic is kung ano po yung ginagamit nating 2T oil at kung anong klase ng gasolina ang ginagamit natin dito sa ating pocket bikes. Actually, yung meron din tayong Ninja, so nakikita yung flarings doon. So pininturahan kasi natin yan, kaya nandiyan yan. Okay? So ito, mga ka-Trupa Pips. Actually, kung nakikita nyo na dito sa atin, table, so yan po yung mga gamit ko sa pagmimixing ng gasoline at 2T. Okay. Yung gasolina po natin na binibili, so nagdadala po tayo na ito sa gasoline station. Okay. Ito pong galon, which is, ito 3.5 o to 4 liters ang laman. Ang laman po nito, ang gasolina po na binibili natin, mga ka-Trupa Pips, remember, which is premium. Okay. Bakit premium? Hindi yung unleaded. So premium po yan mga ka-Trupa Pips, kasi reddish siya, di ba? Kita nyo, kulay pula. Okay. Bakit premium ang ginagamit natin, hindi unleaded? So, kaya premium, high combustion. Mas mabilis masunog. Okay? Kaya yun po yung ginagamit natin. Premium po ang ginagamit namin sa aming mga pocket bikes. So, sa mga veterans na po na kasama natin sa Terry's Moto Tech, premium po ang ginagamit namin. Sa long rides, premium po talaga ginagamit namin. Okay? High combustion yan. So, high combustion, kailangan, so, ang buhay ng ating pocket bike is rumirelay din yan bukod sa gasolina doon sa 2T oil. Okay, pagka mali ang mixture mo, dahil high combustion yan, mag-overheat yung makina mo, or kung kulang, pati ang yung 2T, so mangyayari, masisira yung block. Mauuwi ka sa loose compression. So hindi tatagal ang pocket bikes nyo. Yung iba nagtatanong sa atin, sa ating mga ibang previous vlog, sa mga comments, na hindi, ang hirap na raw umandar. Hirap na raw umandar yung kanilang mga pocket bikes. So tinatanong ko kung paano sila mag-mixture ng 2T at gas. Kaya yun ang talagang dapat ninyong tandaan kung ano man yung ginagawa ko. Okay, that is tested ko na yan sa sarili ko. Okay, kaya kung bakit tumagal yan ng almost 2 years. Magto 2 years na yan eh. No? So bakit tumagal yan ng ganon? So kung anong ginagawa ko, hope
gawin nyo rin. Okay? Yan yung ibase din sa mga expert na mas matatagal na sa akin, especially kay Boss Carlo Ramirez, no? So, ganito kami maghalo ng tuti. So, premium gasoline, then ang tuti na ginagamit ko, actually ito binigay sa akin to. Ni-sponsor sa akin to, binigay sa akin to ni Lods Kukel, which is Habolin. So, na-try ko rin tong Habolin, itong nakikita nyo, Habolin plus tuti. Okay, ng Caltex. Okay din siya. Okay din siya. Nagamit ko pa rin. Pero hindi ko ito nagamit ng matagal. So, first time kong gumamit ng Habolin. So, ano ang ginagamit ko madalas na tuti oil, which is Shell. Okay, yung Shell tuti oil, yun po ang madalas natin ginagamit. Yun po ang madalas ginagamit ni Telis Mototech sa kanyang pocket bike. Okay? Then, so, mixture tayo mga katrupa pips. 1 litro na inilagay mo dyan sa galon. So, dito tayo susukat. Meron tayong sukatan. So, hindi po pwedeng tansya-tansya lang sa takip. Hindi mo matatansya dito sa takip, mga katrupa pips. Kaya ang takip na yan, hindi mo matatansya dyan kung ilang ml yung kada takip niyan. Yung iba nilalagay 1 liter, 3 takip. Hindi, which is wrong. Gaganit yung ano niyan, yung makina. So, mas maraming gasolina kaysa sa tuti. Hindi talaga nagtama yung mixture. So, mangyayari, madali mag-overheat. Tatakbo lang, hihinto. Tapos hard starting. So, bakal sa bakal na halos nagkukuskusan dyan. So, ano mangyayari? Loose compression. Okay, papalit ka ng block. May kamot na yan. Papalit ka ng piston ring, piston set, lahat. Okay. So, ito mga katrupa pips, ang ginagamit natin. Meron tayong ringgilya na ginagamit. So, hanggang saan? Okay, yan. Balik rin natin. So, 40 ml in 1 liter of gasoline. 40. Okay, hanggang dito po yan. Pagka yan sinalinan mo, hanggang dito po yan. Okay, 40 hanggang dyan. Kailangan yan tumaas. Taas natin to. Okay. So, ganyan. Angat natin. Hirap na isang kamay lang, no? Okay, yan. Medyo itapat natin. Okay, yan. Kung nakikita nyo, 40 ml, rather. 40 ml. Ayan. Okay. 40 po yan mga ka-tropa pips. Ayun pa yung langis, oh. Ayun pa yung tuti oil sa lobo. Okay, 40 ml ang ginagamit natin. Sa 1 litro, kung puno na yan ng tuti, mga tropa pips, at merong 1 litro to, 1 litro baka may 2 litro yan, 40 ml lang, mali. So, lagay. Lagay mo yan doon. After mong mailagay lahat ng tuti na nandito sa ringgilya natin, dito sa loob ng 1 litro ng gasolina, sa galon na yan, kakalugin niya yan. Mix it well. Kalug na kalug yan para halong-halo. Then, saka nyo siya ilo-load dyan sa tank. Okay. Malinaw mga katrupa pips Ganyan po yung procedure. Now, mapunta tayo ngayon sa ibang mga nandito na nakikita nyo mga katrupa pips. So, tandaan nyo 40 ml is to 1 liter. 20 ml sa kalating litro. Yun lang. Yun lang gagawin nyo. Wala na. So, wag na matigas yung ulo, okay? Dahil sabi ko sa inyo, kung gusto nyong gayahin, tumagal ang iyong pocket bikes, makinig. Okay. Okay, now, ito po kung saan nakikita ninyo, mga katrupa pips, dito sa ating pocket bike, bakit yung gulong niya medyo malaki compare dun sa stock. Okay, itong gulong po natin is on-road tire yan na 3.00 by 10. So, 10 po ang sukat nating rim. So, 3.00 yan. Compare sa stock, that is only 2.5. Okay, kung papansinin nyo. Okay, malaki. Kapag malaki yan, compare dun sa 2.5, mas mabilis tumakbo yan. Kasi 3.00 na yung gulong. Okay? Then, gusto nyo pang bumilis na walang ginagalaw dito sa inyong engine, which is this. Tutukan natin dito. Ayan. So, kung makikita nyo, yun po yung engine gear. Ayan po yung nilagay nating engine gear na yan, which is 14 teeth. So, papakita ko sa inyo mga katrupa pips. Dito sa plastic na to. Ito po yung 11 teeth. Ayan. Ito po yung stock na nakalagay doon sa ating engine gear. Okay. Sa stock, pag bagong bili ang yung pocket bikes, ito po ang nakalagay doon. Ito po, 11 teeth. Ay, ang maliit na yan. 11. So, kahit na anong ahon, kaya niyan. Okay, maximum of 80 kilograms ang dapat sumampa dyan. Kahit na anong uphill, kaya nito. 11 teeth. Ito yung stock. So, semi-high speed, nagkabit tayo ng 14 na pinakita natin
sa video. Kung gusto mo pa rin na mas mabilis, pero patag ang lugar ninyo, which is advisable sa patag, ito pong 17 teeth. So makita nyo, ito po ang 17. Ito ang 17 teeth. Okay, paano ito ikabit? Okay, paano ikabit? So may lock yan, mga Katrupa Pips. Ayan yan. Kung makita, hindi natin magganong matatukan ng gusto eh. Okay? Meron niyang pin. Itatanggalin kang pin dyan, then bubunutin mo na yan. Pero bago mo gawin yun, siyempre, luluwagan mo muna. Yan mga tornilyo dyan sa likod. Adjuster, itong ating ehe, para umabante ng ganon yung gulong. Para lumuwag yung kadena. Pag tinanggal niyo yung 11, papalitan niyo ng 14, then saka kayo ulit mag-a-adjust. Higpitan niyo ulit to, adjustment. So, ano yung adjustment, perfect adjustment ng kadena? Ano ba dapat gawin? Yung iba sobrang tigas. Pag ginaganon mo to mga Katrupa Pips, hindi magalaw. Kalahati lang po. Half inch lang dapat ang kalog niya ups and down para hindi po yan tumalon. Okay, yun po ang tamang pag-adjust niyan. At yung tamang galaw ng kadena, luwag. Okay, hindi pwedeng matigas na pag ginanon mo hindi na. Okay, mentras na inuupuan mo yan, mas lalo niyang iipitin yung kadena. So, kailangan meron siyang movement na half inch up and down. Okay. So, yan po. Advisable po sa atin, sa mga Katrupa Pips natin, mga viewers natin, advice ko po sa inyo kung bibili kayo ng enduro pocket bikes na alam nyo pwedeng for adult and children. Okay. So, itong 87, itong KTM Enduro Raptor 49cc 87. So, pagka Orion 27 or Apollo 69, medyo mababa na dyan, yung bahagya, tapos yung upuan, hindi ganyang kahaba. So dito actually, sumasakay ako sa dulo, naghahangkas pa ako dyan sa harap. Oh my God! Wow! Kasi medyo mahaba yan, medyo malaki. Okay, wala po tayong pinalitan mga Katrupa Pips ha. Pakita ko po sa inyo, wala po tayong pinalitan sa titignan nyo yung block. Okay? Napakaliit. Okay, yan yung block ko. Natin, ayan. Sobrang lakas kasi ng ilaw. Yan yung block. Ang dumi pa di ba? So wala akong pinalitan. Pipe. Wala rin. Okay? Itong pull start niya, which is easy pull. Okay? So tignan yung mabuti. Wala tayong pinalitan. So yung shock, wala rin. Yung carb natin, which is stuck. Kung titignan nyo yung carb natin mga Katrupa Pip, stuck yan. O diba? So ito pa. Bakit nag-overflow madalas yung pocket bike daw? Bakit daw nag-overflow? So mag-overflow yung pocket bike. And it's because, wag nyo itong galawin. Naka-on lang yan lagi. Hindi ko tulad ng iba, o nakaparada yan, papatayin. Lalagay pa halang. Kailangan yan, okay, naka-vertical, nakatayo yan. Wag nyo gagalawin yan, kasi pagka naggalaw-galaw yung goma dyan sa loob, at hindi na yan makontrol, okay, dahil malambot lang yung goma dyan eh. Actually, hindi magandang klase. Tuloy-tuloy siya magsusupply rito. Ngayon to, sa sobra sa ilalim ng baso. So, mangyari, isusuka niya. Tutulo galing dito. Yan, lalabas dun sa mga hoses. May mga hose kasi yan eh. So, which is this. Lalabas yan dyan. Tulo yan. Kasi, ginagalaw niya. Huwag niyang gagalawin to. Sa bibili ng pocket bike, nakaganyan lang yan. Naka-on lang yan. Huwag niyo nang isasara yan. Kasi kung, kahit naka-on yan, yung floater dito, kusa yan, na nagsasara. Pag puno na yan, sasara niyan. Aakit na yung floater niyan. Hindi magko-close na agad yan. So, ito, ganito lang. Kasi yung iba, kinakalikot to. Okay? Ang hirap niyan eh. Kakalikutin mo to. Tapos sabihin, ay sira na yan. Big carb ka na. Pwede pa naman gawa ng paraan yan eh. Pero wag niyo nang kalikutin to. Wag niyo nang kalikutin yan. Kasi ito yung magiging problema eh. Tuloy-tuloy dito ang gasolina. Supply ng supply coming from here. Ito pinaka-gripo niya eh. So, ginalaw mo to. Yung goma nito nasira. Hindi mo na itapat. Kakaikot-ikot mo. So, pupunuin niya to. Pag puno niya rito, tapon na ng tapon yan. So, yan po mga Katrupa Pips. So, ang shock natin, Almendra 1, kung bakit yan matigas, hindi yan lubog na lubog, kasi itong adjustment natin dito, sinasagad natin yan hanggang dito. Kailangan yan, sagad yan, diretso rito hanggat kaya. At least, hindi ko na may baba dahil may thread pa eh. Kasi tumatama na siya rito sa ating tubo ng pipe. Okay? Sa pipe, yun pa rin. So, ano lang ang may nilagay ako dito? Gulong. Yung 14 teeth na edging gear for semi-high speed. Then, itong tapalodo na in-improvise natin. Galing po yan sa mga four-stroke yung Dolphin, tinabas lang yan. Tapos bumili ng clamp.
So yun, doon ko kinabit sa shock na yan. Ayan yung clamp. Bumili ako ng tornilyo, bili ako ng clamp na ganito, tapos dalawang ganito, para dito. So yan na po yan. Ikot pa ng ikot yan sa ulan, tatama lang dito yan. Hindi yan, kung wala kasi ito mga katropa pips, ang tubig, dire-diretso yan dito, tatamaan yung carb. Pag pumasok ang tubig dyan, hinto ka na. So ngayon, kahit umuulan, itong tapalodo, nakaharang yan dyan, tuloy-tuloy ang takbo ko. Hindi po ako niyan inihihinto. Okay? Sa susunod, gagawin natin yan. Umuulan, nakakapote ako, tumatakbo yan. Ito, tuloy-tuloy yan. Siyempre, alam niyo naman ang takbo ng sakyan, yung gulong yan. Pagka tumatakbo sa tubig yan, matakatapak ka lang ng tubig. Yung tatalsik na agad yan sa likod. Normal sa likod. Tatalsikan po kayo papunta sa likod. Okay, normal yan. So, gusto nyo, itong patapalodo nyo, habaan nyo hanggang dito para tumama sa mukha nung lang. Okay. Ginawa po lang natin yung improvise na yan na wala po sa stock. Pag bumili kayo ng enduro, wala po nito. Gumawa lang po ako niyan para maiwasang marumihan itong ating carburetor. Kasi lahat ng alikabok o buhangin, tubig na tumatalsik dito bagsak. Eh kung wala kang cleaner, naka-open yan, di mas lalo. Okay, so yan po mga katropa pips. Hope na nakatulong po ang ating video sa mga beginner. Then kung meron po kayong suggestion or meron po kayong gustong malaman, tanungin nyo lang po, comment lang po kayo down below sa ating videos. Okay, mga katropa pips, magandang umaga po sa lahat. This is DJ Kenji of Terry's Mototech. Peace out, tropa pips.